ikaw muna magtatanong. Ay. Sasagutin. First question ko, maaari mo bang ilarawan yung sitwasyon kung kailan ka uli na hindi ko na Una ako naging victim ng identity fraud. At isang beses lang yun naman ay noong 2024 August. Pwede mo po bang ikwento yung specific na nangyari? Ang nangyari noon ay kachat ko yung akala kong kaibigan ko na hindi ko alam na yung kaibigan ko yun ay nahack din pala. Kaya napaniwala ako na siya yung kachat ko na wala sa idea ko na hacker na pala yung aking. Paano binabinahan sa iyo ng paraan ng pagpili mo sa mga pangalan? Binago ito ang karanasan sa pamamagitan ng mas naging maingat ako lalo. Kung dati ay mas maingat ako, ngayon ay mas pinagkaingatan ko na ang aking pagkakakilanlan. Ano ang tinutuloy mo mga babalang senyales o red flags pagdating sa iyo? Isa sa mga babala na red flag ang kausap mo ay biglaan ng pangamusta kahit madalas naman kayo magkausap o kaya biglaan kami ng pera, emergency. Yan isa sa mga red flags na pwede ko maitutuwa. Gaano sa tingin mo kaalam ng mga tao sa inyong community tungkol sa identity fraud at sa mga attorney? Sa palagay ko, ang kaalaman ng tao sa identity fraud ay sa ngayon ay medyo kaunti pa lamang sapagkat marami pa rin akong nalalaman o nababalitaan, marami pa rin akong biktima ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan. And then, maaari mo po bang ibahagi ang isang pagkakataon kung kailan mo nakonfronto na kailangan baguhin mo ang iyong pananaw tungkol sa identity fraud dahil sa mga Ang pagkakataon na yun ay nalaman ko kasi na hindi na epektibo yung aking ginagawang sistema sa pagiging